Magandang umaga po mga kababayan. Ito po si Kaloy Conde. Sa episode po na to, sisimulan ko po yung isang feature ng aking channel kung saan uh, magkokomentaryo ako tungkol sa mga current affairs or current events na nangyayari sa Pilipinas. Walang particular na subject. Kung ano lang yung kumbaga trending o di kaya mainit na pinag-uusapan ngayon ah, sa media at sa kahit saan pa dito sa Pilipinas. This is my way, pamamaraan ko to para mas mailahad ng mas informal yung aking mga saloobin at mga opinion tungkol sa mga ganyang bagay. Maiksi lang itong mga to, pero susubukan kong mag-upload ng episode. Uh, well, sana araw-araw, di ba? At pipilitin ko pong uh, manatiling Tagalog ang pananalita sa podcast na to, ano. At gagawa din po ako ng isa pang ganito, pareho din pero Bisaya naman. Kailangan po kasi nating mas marami tayong marating or makapanood sa mga lingwahe natin na hindi English kasi marami nga nagsasabi sa mga komento na masyadong minsan ay hindi naman highfalutin pero mahirap sundan yung mga ibang mga podcast ko na mga guest ko tsaka ako ay nag-English. So, subukan po natin yan. Ano? Sa unang episode po na ito, ang gusto kong pag-usapan ay yung mga uh, recently may lumabas nga na si Senator Alan Peter Cayetano ay nag-preach tungkol sa mga kasalanan natin sa mundo. Sinabi nga niya doon sa nabasa ko na hindi naman lahat naman daw tayo ay nagnanakaw, nag-cheat, nanggugulang, mga ganun. Kaya parang ang subtext sa akin nun ay parang okay, ah, kung lahat tayo nagnanakaw, kung lahat tayo nanggugulang, kung lahat tayo ay may ginagawang masamang ganito, yung mga gawain ng mga opisyal na kagaya niya na masama, nagnanakaw, nanggugulang, ay okay lang. Self-serving yung ano niya eh, yung komentaryo niya eh. Nakakapang lumo itong mga ganitong klaseng ah, mga pahayag ng mga leader natin na para bang ginagamit yung relihiyon, yung paniniwala ng mga tao para i-justify yung mga actions nila. Tapos dinagdagan pa ni Joel Villanueva, itong senador din na pastor ng Jesus is Lord na Christian group. Ganun din na sinasite nila yung Biblia, mga scripture, mga aral ng Diyos. Ah, Medyo ano ako dito eh, medyo skeptical ako sa mga ganitong klaseng style ng mga politiko eh. 'Di ba? Kasi the moment na depensahan mo yung sarili mo at ang ginagamit mong pangdepensa ay Biblia, mga scripture na ikaw lang siguro nakakaintindi, medyo tagilid na yung mga argumento. Pero obviously, itong ginagawa nilang ito ay para marating nila o maabot nila yung mga taong yung mga pareho nila sigurong nasa sekta nila o pareho sa kanila ng paniniwala na medyo may tawag dito, may pagka fanatic minsan yung kanilang paniniwala kaya madali nilang ma, ma- mapaniwala sa mga sinasabi nila. Itong ganitong klaseng style ng pag-reach out sa publiko, nasabi ko na nga, self-serving, it doesn't serve the cause of, transparency. It doesn't serve the cause of justice for people to do these things. Malinaw na palusutan lang talaga nila ang mga ito. Kasi lumalabas, halimbawa, in the case of Villanueva, for instance, lumalabas na may pananagutan siya. Lumalabas na may pananagutan siya, pero hito ka ngayon, sinasite nila yung mga Biblia, yung mga aral ng Diyos. Diba? Kalokohan talaga. Kaya ako aminin ko, hindi naman ako reliyosong tao. Ano? Hindi ako nagsisimba. Pero ako at pamilya ko may paniniwala ng mga maayos na values. Hindi ako nagko-quote ng scripture. Hindi ko pa nga nabasa ng buo yung Bible na yan. Ah, Hindi naman ako ateista. May ano naman ako, may paniniwala naman ako na may higher being sa atin. Pero hindi ko ginagamit itong ganitong klaseng mga pananalita para depensahan yung sarili ko. Itong mga to, mga pastor,
mga Christian leaders. Sila ang gumagamit ng Biblia. Sila ang gumagamit ng salita ng Diyos para depensahan yung sarili nila at ipaliwanag kung bakit nila nagawa itong mga kawalang-hiyaang allegedly ginawa nila. Marami yan, lalo ng panahon ng Duterte. Ang dami-dami. Ako mismo, personally, ang dami-dami kong mga kakilala, kamag-anak, mga talagang dyan sa GIL na yan, sa na grupo ng mga Villanueva, na talagang super mga Duterte talaga. Nangaaway na ng mga kapamilya, nangaaway ng mga kaibigan kasi yun ang gusto nilang ipakalat na itong relihiyon nila, itong Diyos nila ay sinusuportahan si Duterte. Yung mga ganitong klaseng ah, paniniwala ang nag enable sa mga katulad ni Duterte. Pero syempre, hindi lang naman GIL ang pinag-uusapan natin dito. Again, with due respect dun sa mga matitinong GIL, hindi ko naman nilalahat. Pero marami talaga. At minsan hindi ko maintindihan yan. Pero sa isang banda, hindi bago ito eh. Ang dami-dami na nating episode sa kasaysayan natin kung saan yung mga religious leaders, kasama na dyan yung mga Katoliko, talagang ginagamit ang salita ng Diyos para depensahan yung sarili nila at para manloko pa nga eh. 'Di ba? Ang dami-dami tayong sekta dito sa buong bansa. Ang dami-dami nating mga religious groups na ang ginagawa ay ginagamit ang salita ng Diyos para makapanloko ng kapwa. Kailan matututo kaya itong mga to? Kailan kaya sila kikilabutan? Yan ang tanong dun eh. Kailan kaya nila maintindihan na yung ganyang klaseng pananalita, ganyang klaseng paninindigan ay kalaunan ay guguho din yung mga yan. Simple lang naman ang alituntunin mo dapat sa isang pagiging isang mabuting Katoliko, mabuting Kristiyano, mabuting Muslim, mabuting mamamayan. Simple lang eh. May mga values ka lang na dapat mong, ito, nagbumukha na akong pastor ngayon, no? Pero may mga values ka lang na dapat mong panindigan. Ano yun? May mga yan. Ano-ano yung mga values na yun? Mga simple lang. Sinasabi nga sa Biblia, the golden rule. Do unto others what others would want to do unto you. Kung ayaw mong lamangan ka, huwag ka man lamang. Kung ayaw mong lokohin ka, huwag ka man loko. Diba? Marami dyan. Be kind. Be generous. Give to those who need most. Guide those who are lost. Mga ganong klaseng values na dapat ay malinaw sa mga Kristiyano, mga Katoliko, mga Muslim, or ano pa man. It cuts across ano kasi, itong ganitong klaseng pag-manipula at pag-exploit, paggamit ng relihiyon, ng faith, ay hindi lang naman ito sa mga Christian at Katoliko at pati mga Muslim may mga ganun din. Diba? Nagiging mali yung paggamit ng relihiyon. Sabi tayo ng sabi lagi na, oh, this is God's will, this is, how God works. Pero, diba? Tapos gagawin mo mangungulimbat ka ng pera. Kahit nga sabi nga, di ba, kahit nga si Satanas daw, i-quote niya yung Bible para, at least si Duterte dati, minumura niya yung Diyos, minumura niya yung Biblia, pati Pope, at minamatch niya yun ng kawalang hiyaan niya. Pero again, hindi naman, di ba? So, ibig sabihin, walang kinalaman ng faith dito sa behavior ng tao. Kung gago ka talaga. Kung kawatan ka talaga. Um, I don't know, medyo nagrarumble na ako dito pero yun lang yung mga kaibigan. Sana maging discerning tayo kumbaga or mapanuri sa mga ganitong bagay. Grabe na yung pagkasadlak ng Pilipinas sa kahirapan, sa korupsyon, sa misgovernance. Nang dahil sa mga ganitong klaseng tao, marami dyan naging presidente. Di ba? Hindi ko naman sinasabi na huwag kayong pumakat sa isang relihiyon. Pero mamili naman kayo. Yung relihiyon na maayos niya yung buhay niyo, maayos niya yung pananaw ninyo. Hindi yung relihiyon na lalo kayong ikukulong sa pag-iisip ninyo. Yung relihiyon na nagsasabi sa inyo, ganito lang dapat ang isipin mo at pag umalis ka dyan sa kung ano yung tinakda niya ay makasalanan ka, hindi relihiyon yun, kulto yan.
Ang relihiyon na maganda, ang relihiyon na maayos ay dapat nagpapalaya ng kaisipan, hindi magkukulong. Yan lang po ngayong umaga mula kay Pastor Kaloy. At sana po again, magising na tayo at maging mapanuri na tayo sa mga ganitong bagay. Lalo na yung mga leader natin na nag-aastang alam yung itinatakdan ng Diyos pero sila rin mismo ay ang dami-daming mga kawalang hiya ang ginagawa. Salamat po.